Magandang araw mga kaibigan. Ito, pag-usapan natin ang post ng News 5 tungkol sa pahayag ng gobyerno, pahayag ng palasyo na huwag daw tayong mabahala. Kasi ang dami nang nababahala. Tungkol po sa Maharlika Investment Fund na more than 1 year na nakatiwangwang o nasaan na yung pera, 50 billion galing Land Bank, 25 billion sa DBP, pati ang International Monetary Fund, nababahala na. Sabi niya, dapat ibalik nyo yan dahil kawawa yung bangko. Malulugi yan, mababangkrap yan pag hindi nyo ibalik. Okay? Hindi basta-basta nakikialam ang International Monetary Fund pag wala silang nakikitang danger. So, dahil dito, yun, defensive na ang palasyo. Nagpapaliwanag na ang taong bayan, wag daw tayong mabahala. Yung pera natin, yung 50 billion, nandyan lang daw. Ito, salamat sa aking mga researchers, Chris Torres, Eudora, si Meli, yung retired general na kaibigan ko, yung bishop ng mga evangelical churches. Okay. Silang nagpapadala sa akin ito. Okay. Sabi, paniniguro ng Land Bank, walang dapat ikabahala sa paglipat nito ng 50 billion sa kontrobersyal na Maharlika Investment Fund at iginiit na financially stable pa rin ito. Okay. Dagdag ng bangko na pinapatakbo ng gobyerno, nalampasan pa nito ang 10% na minimum required capital adequacy ratio o CAR ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sinusukat ng CAR ang financial health ng isang bangko. Paliwanag ng following, ito na yung statement ng Land Bank. Hindi, PNC pala. Philippine News Agency. Following the 50 billion seed capital allocation to the MIF in September 2023, Land Bank's CAR stood at 16.2% remaining comfortably above regulatory requirements. 16.2. Okay. Ano yung 10%? Ito yung dapat cash na nandyan para kung may biglang mga depositors mag-withdraw, maka-withdraw sila. So I think ang CAR ng Land Bank is 10 billion. That's 10%. So sinasabi nila 16%. Yung nabasa ko kahapon, sabi ng IMF, 12% lang daw eh. Hindi malapit na sa minimum. Sabi nila 16%. Anyway, nasa atin na kung maniwala tayo o hindi. Marami ang tumutol sa Maharlika Investment Fund dahil posible umano itong mauwi sa korupsyon at pag-aabuso. Isinabatas ito ni President Bongbong Marcos Jr. noong 2022. Kabilang sa mga nagtulak nito ay ang kanyang anak na si Ilocos Norte Representative Sandro Marcos at pinsan na si House Speaker Martin Romualdez. Okay, tandaan na natin, ang utak ng Maharlika Investment Fund ay si Speaker Martin Romualdez at si Sandro Marcos, Congressman man, silang utak. Ano ngayon? Nasaan? That's 75 billion pera ng taong bayan yan. Hindi nyo pera. Tapos, ganyan lang. More than 1 year na, nakatiwangwang. Anong nangyayari sa pera ng taong bayan? Bilyones. Ang daming naghihirap. Pinapasweldo nyo lang ang mga opisyalis ng Maharlika Investment Corporation. Milyones din ang sweldo ng CEO, Board of Directors. Hayahay na kayo. Ang taong bayan, hirap na hirap na. So, magpasalamat tayo kay
Speaker Martin Romualdez. Magpasalamat tayo kay Congressman Sandro Marcos sa napakagaling nilang panukala na isabatas. Ngayon, ito na, nanganganib na ang ating 75 billion pesos. After more than 1 year, yung ipinagmamayabang ng Pangulo na ito daw ang magpapaunlad sa ating bansa, ano na ngayon? Not a single investment, not a single project ang nagawa ng Maharlika Investment Fund or Corporation. Yon ba ang bagong Pilipinas? Anyway, ayan, paliwanag, huwag daw tayong mabahala. Naniniwala ba kayo? Okay, tignan natin ang people who reacted. Ito ang paborito kong portion sa mga post. Okay. 6,400 people who reacted. Okay. 3,900 ang tumatawa. Hindi naniniwala. 1,500 ang galit. Galit ng taong bayan. So, yan po. Daming mahirap na dapat tulungan. Nakatiwangwang lang ang 75 billion na pera ng taong bayan na sila lang nakikinabang. Again, speaking of mahirap,